mga Janine Gutierrez fans dyan, magbibigay po tayo ng update sa ating pong sa inyong paborito, sa ating paborito at minamahal na si Janine, na tuwan-tuwa pa rin po siya kasi kahit sa pangalawang pagkakataon na ipinalalabas ang kanyang Dirty Linen, ang kauli-hulihang teleserye na natapos niya at inuulit nga po nito sa afternoon time slot after ng It's Showtime, pinapakita po ito, marami pa rin po ang tagapagtangkilik at talaga namang kitang-kita. Sabi nga ni Janine nung huli nating makapanayam yung taong malapit sa kanya na isa po yan sa mga pinagkakatiwalaan nating nagbibigay ng impormasyon, sinasabi na pakisabi naman dyan dahil napapanood ni Janine daw po itong ating pagpo-podcast at nagpapasalamat si Janine sa mga taga-subaybay niya, lalo na yung mga nagbibigay sa kanya ng matinding suporta sa mga projects na ginawa niya, particular nga dito sa Dirty Linen na nagkamit na ng mga maraming award, at ang maganda, talagang naglo-lord over kumbaga sa rating sa panghapon. At eto na nga ang update sa kanya na may gagawin pa rin siya ngayong 2024 under Dreamscape Production, na since lumipat po siya sa Kapamilya Network at nagkaroon siya ng mga programa doon, ay hindi naman talaga siya pinabayaan at binigyan pa nga siya ng matinding maraming mga proyekto, at isa na nga dito yung regular niyang ginagawa tuwing linggo sa ASAP, ang bilang isa sa mga co-host o mga host doon, na nabibigyan na nga ng kulay, nagkaroon ng mga intriga. Tapos nung pinatanong ko po, sabi ko, gusto ba niya magbigay ng reaction doon sa nagsimulang blind item hanggang doon sa chika na di umano'y sa mga pag nagkakainkwentro, nagkakasalubong sila ni Kim Chiu sa mga dressing room at sa ASA paglinggo, ay nagdededmahan sila. Hindi na lang daw po magbibigay ng reaction or whatsoever na comment, kasi unang-una pinasabi na nga ng kanyang management na ang kanyang manager na si Leo Dominguez na wala namang ganong insidente. Pero kung sakasakaling na hindi pa rin naniniwala yung iba at sinasabi nilang hindi naman maiiwasan, sabi kayo na lang daw po ang bahalang mag-ano, kasi hindi naman natin ipopodcast dito para siraan din naman si Kim, di ba? Kundi sinasabi lang natin na ayaw ng patulan or ayaw ng panghimasukan pa ang mga ganong usapin, kasi nasa tao naman daw yan kung paano nila gustong tingnan ang issue. Siguro lang sa panahon na ito, hindi lang daw sila komportable na alam mo yon, kasi may isang lalaki na alam mo yon pumapagitna na kahit hindi nga inamin nung lalaki o ni Paula Avellino na kung ano mang naging relasyon ni Janine Gutierrez, ipawaya na lang daw po natin sa ganun. Dahil ang importante ngayon ay may kani-kaniya silang mga showbiz commitments, mga trabaho, at ang importante na lang daw at the end of the day, nakakatulong sila ng mahimbing. Diba? Masaya si Janine sa kanyang ginagawa ngayon. May upcoming Dreamscape project siya bago matapos ang 2024. At ang huling balita sa amin, makakasama siya sa isang ipapalabas. Dalawa actually yung isa para sa Sinimalaya, hindi natin nakumpirma kung anong titulo ito, at yung isa para sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival ngayong December. So magiging busy itong si Janine sa mga proyektong ito if ever, plus yung mga recent at mga current endorsements niya mula sa mga beauty products at hanggang sa pag-host sa mga pageants, sa mga fiesta, sa mga ganyan. So yun ang pinagkakaabalahan. So yung issue daw sa love life, isinantabi naman muna kasi nga patagal na nating na podcast early bago mag-March and April, sinabi na nga natin sa mga update na talagang parang wala na silang relasyon or nag-break na sila talaga ni Paula Avellino. Although yung mga iba nga na mga naniniwala, yung mga Ponin fans dyan na sinasabi nila na baka nga parte pa rin ito ng kung ano man. So hintayin na lang daw po natin, kasi parang lalong nagugulo ang existence or anong tawag natin dito, yung nakakaapekto ngayon sa imahe ng isang Janine Gutierrez pag laging pinag-uusapan yung love life. Kaya mas mabuti na lang, for the longest time naman din talaga daw, tahimik lang siya, hindi rin kagaya ni Paula, hindi rin naman nagsasalita, manatili na dalang daw po ganon. Yun ang mga pakiusap at yun yung mga sinabi na impormasyon na update sa atin hinggil po dyan sa mga isyong binanggit ko at diniscuss ko na sa inyo. O diba? For now, i-enjoy na lang natin kung ano mang meron dyan sa
pinagkakaabalahan ni Janine Gutierrez, na sabi nga natin, isa pa rin sa may pinakamagandang mukha sa showbiz, isa pa rin sa pinakamatalinong artistang nakita at nakasalamuhan natin. At again, pagdating sa usaping love life, isa pa rin siguro sa pinakatahimik at hindi basta-basta nagpa-flaunt or nagpapakita ng kilig-kiligan dyan or whatsoever. O diba, good luck sa mga gagawin mong projects, Janine. Sana matuloy ang sa Sinimalaya, lalong-lalo na yung sa Metro Manila Film Festival, dahil napakaganda nitong opportunity, lalo pa talaga namang isa ka sa mga batang artistang babae ngayon na talagang tinatangkilik at tinitingala ngayon na mapapabilang sa mga roster ng mga award-winning performers, kasi hindi lang ganda ang puhunan, hindi lang ganda ang talino, kundi yung husay sa pagganap. O, diba? Maraming salamat sa ating mga katimang Betabol dyan, sa ating mga kakamarites. Ang Marites University po ay tuwing Lunes at tuwing Webes po, 9 o'clock ng gabi live. At mapapanood na rin po ninyo kami sa TV very soon. O, diba? I-pleadan ko na dito. And of course, ang mga panulat ko po sa Bulgar, sa Hataw, sa online Chronicle of Manila.ph, at saka po dito sa Unbearable Channel, ang aking mga ganap dyan sa sports, ang ongoing volleyball, UAAP, at mga iba pang sports events, lalong-lalo na ngayong darating pong Paris Olympics. Ayan, magiging abala na naman po tayo sa larangan na yan. Maraming salamat sa mga sponsors namin na patuloy pong tumatangkilik at hindi nagsasawa. Mama Shay Cabal Revilla, ng MWell, ng Smart PLDT Foundation, Gabay Guro, si kapatid Marisa Conde, si Dr. Jessica D ng Ideal Vision, Dr. Jess Solis and Ara Solis ng Gorgeous Smile, Dr. Pong Magtibay ng One Dental Place, at saka ang Faces and Curves, Dr. J. Ricasata, Dr. Rashila Ricasata, mga ka-Faces and Curves ko dyan. And of course, ano pa ba? Sino-sino pa ba? Marami pang iba. Mga Luzon, Visayas, Mindanao na ng mga kapwa ko Bicolano, sa Canada, sa Amerika, si Justin at saka si Roger Esmer sa Connecticut, si Jeric De Lucientos at pamilya niya, Tito Manny Garcia, Kuya Rene De Leon kapatid, si Lee Reyes, si Ria Kiocho Revilla, at si Marilyn Timog dyan sa Quebec, Canada. O, ang dami kong binati. Si Lee Reyes, nabati ko ng Canada. Lahat po kayo, pinabati ko at pinasasalamatan dito lamang sa Unbearable Channel. Antabayanan po kami sa susunod naming episode. Bye-bye!